Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking ang tanging bitbit ay putik sa paa at pangarap sa bulsa. Na minaliit at tinapaktapakan ng pamilyang akala niya ay magiging katuwang niya sa buhay. Paano kung ang alila na pinalayas niyo sa pagkainan ay siya palang may-ari ng lupang kinatatayuan ng inyong mansyon? Humanda sa isang kwentong punong-puno ng inspirasyon, pagiganti at tagumpay. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? Dalangin ko na sana ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na pa patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa gitna ng malawak at luntiang bukirin ng Hacienda de Silva, isang lalaki ang tahimik na nagbubunot ng damo. Siya si Larry. Sa tingin ng marami, siya ay isang simpleng magsasaka lamang na laging balot ng dumi at amoy araw. Ngunit ang hindi alam ng lahat, si Larry ang utak sa likod ng pinakamalaking organic farming export sa Asia. Siya ay isang bilyonaryo na mas komportable sa tsinelas kaysa sa leather shoes. Ang tanging dahilan kung bakit nananatili si Larry sa probinsya ay dahil kay Clarice. Matagal na silang magkakilala. At sa araw na ito, sa wakas ay inimbitan siya ng mga magulang ng dalaga para sa isang hapunan. Sana'y magustuhan nila ako. Hindi naman mahalagang yaman. Basta tapat ang hangarin ko kay Clarice. Dala ang isang maliit na basket na pinakamagaganda at pinakasariwang prutas mula sa kanyang taniman, na kung ibebenta sa abroad ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Naglakad si Larry patungo sa mansyon ni na Arnel. Pagdating niya sa gate, tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng gwardya. "Hoy, bawal ang hutot dito. Doon ka sa likod. Baka may tirang pagkain mamaya." Kuya, inimbitan po ako ni Clarice. Ako po si Larry. Pagkapasok sa loob, hindi mainit na pagtanggap ang sumalubong sa kanya, kundi ang malamig at mapangusgang tingin ni Arnel, ang ama ni Clarice. Kasama nito sa sala ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling relo at coat. Walang iba kundi si Edward. "So, ikaw palang tinutukoy ng anak ko. Larry, tama ba? Bakit amoy pataba ka yata? Clarice, bakit nagpapasok ka ng magsasaka rito sa sala natin? Baka madumayan ang karpet. Galing pa yan sa Italy." Papa, bisita natin siya. Siya po si Larry. Larry, halika. Maupo ka. Tito Arnel, baka naman nagkamali lang ng pasok si Larry. Larry, ang mga katulad mo, sa garahe kumakain. O baka gusto mong tulungan muna ang mga katulong namin sa kusina. Mukhang sanay ka naman magugas ng plato. Magandang gabi po, Mr. Arnel. Nagdala po ako ng kaunting prutas mula sa bukid. Masustansya po ito ata. Pinutol ni Arnel ang pagsasalita ni Larry. Itabi mo yan. Hindi kami kumakain ng pagkain galing sa putikan. Edward, balita ko ay kukuha ang pamilya ninyo ng malaking shares sa itatayong Eco Park sa bayan. Opo tito. At ang balita ko pa, yung may-ari ng lupa ngayon ay isang bilyonaryong misteryoso. Hindi gaya ng iba rito na hanggang pangarap lang. Napangiti lang ng bagya si Larry. Hindi nila alam. Ang lupang pinag-uusapan nila ay pagmamay-ari niya. At ang kumpanya ni Arnel, malapit na itong mabangkarote at tanging ang perma ni Larry ang makakapagsalba rito. Nagsimula ang hapunan. Ngunit sa halip na ituring na bisita, ginawang katatawanan ng lahat si Larry. Tuwing susubo siya ng pagkain, laging may hirit si Arnel o Edward tungkol sa pagiging mababa ng kanyang katayuan sa buhay. Larry, huwag kang masyadong matakaw. Ang ulam na yan ay mas mahal pa sa kinikita mo sa isang taon. Sa bagay,
Minsan ka lang makakatikim nito. Kaya sige, ubusin mo na lang sila. By the way, Larry, may extra kami sapatos sa labas. Yung luma ko na. Baka gusto mo. Kaya naman kasi kay Clarice na may kasamang taga-bukid na butas ang swelas. Tama na yan. Nakakahiya kay Larry. Nakakahiya? Mas nakakahiyang makitang kasama mo ang isang hampas lupa habang narito si Edward na anak ng mayor. Larry, kung talagang gusto mo ang anak ko, patunayan mong may silbi ka. Simulan mo sa pagliligpit ng mga pinagkainan namin. Ituring mo itong training para naman maranasan mong magsilbi sa mga taong nasa itaas. Tumayo si Larry, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagtitimpi. Ang lalaking kayang bumili ng buong subdivision na tinitirhan ni na Arnel ay inutusan ngayon na maging janitor sa sarili niyang dinner date. Gusto niyo po ba talagang makita kung anong kaya kong gawin, Mr. Arnel? Aba, sumasagot ka pa? Oo, gawin mo ang trabaho ng isang alila dahil doon ka lang bagay. Kinuha ni Larry ang mga plato. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, nakakita niya ang isang folder sa ibabaw ng side table. Ito ang loan application ni Arnel sa isang malaking bangko. Isang sulyap lang ni Larry, alam niyang ang bangkong iyon ay isa sa mga kumpanyang hawak ng kanyang investment firm. Napangiti si Larry na may halong pait. Akala niyo'y alila ang kaharap niyo. Bulong niya sa sarili. Hindi niyo alam. Ang buhay niyo'y nasa dulo ng aking ballpen. Habang nasa kusina si Larry, narinig niya ang tawanan ni na Edward at Arnel sa sala. Dito, siguradong bukas na bukas, mawawala na sa landas natin ang magsasakang yon. Kinausap ko ng tauhan ko na iharas ang kanyang maliit na taniman. Mabuti yan, Edward, para malaman niya kung saan siya lulugar. Hindi alam ng dalawa. Habang naghuhugas ng plato si Larry, may tinawagan siya sa kanyang Bluetooth earphone na nakatago sa kanyang tenga. Secretary, i-cancel ang lahat ng pending loans ng Arnel Construction at yung lupang gustong bilhin ng mayor para sa Eco Park. Sabihin mo, hindi ibebenta ng Selva Group. I want them to feel what it's like to have nothing. Matapos maghugas ng plato at marinig ang masasamang plano ni na Arnel at Edward, lumabas si Larry mula sa kusina. Tuyot na ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaboy ng determinasyong hindi pa nakikita ni na Arnel. Tapos ka na ba, alila? Siguraduhin mong malinis yan. Kundi, ibabawas ko sa pangarap mong mapakasala ng anak ko ang bawat dumi na may iwan mo. Tito, baka naman kailangan din niyang punasan ng sapatos ko. Medyo nadumihan kasi nung dumaan ako sa maputik na kalsada papunta rito sa inyo. Edward? Sobra na yan. Larry, pasensya ka na talaga. Hindi ko alam na ganito ang gagawin nila sa iyo. Huwag kang mag-alala, Clarice. Sanay naman ako humawak ng dumi. Pero ang dumi sa kamay, madaling hugasan. Ang dumi sa ugali, mahirap nang tanggalin kahit gaano pa kayaman ang tingin mo sa sarili mo. Anong sabi mo? Ang lakas ng loob mong mag-lecture sa bahay ko. Umalis ka na, bago ko patawagin ng mga security para kaladkarin ka. Pulubi, umalis ka. Aalis naman talaga ako, Mr. Arnel. Pero bago ako lumabas, gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang mundo ay bilog. Yung inaakala niyong nasa ilalim ngayon, baka bukas ay siya nang tinitingala niyo. Lumabas si Larry ng mansyon nang hindi man lang lumingon. Pagdating niya sa labas ng gate, isang itim na SUV ang naghihintay sa kanya sa madilim na bahagi ng kalsada. Bumaba ang isang lalaking nakasuot, ang kanyang personal secretary na si Mark. Sir Larry, handa na po ang mga papeles. Na-freeze na po ang lahat ng credit line ng kumpanya ni Mr. Arnel. At tungkol kay Edward, ang construction firm ng kanyang ama
kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa substandard na materyales sa huling project nyo sa Silva Group. Good. Gusto kong maranasan nila ang mawala ng lahat ng pinagmamalaki nila. Bukas ng umaga, iset mo ang meeting sa opisina ko. Siguradong hihingi ng saklolo si Arnel sa bangko. Kinabukasan, maagang nagising si Arnel sa isang tawag na yumanig sa kanyang mundo. Ang bangko na inaasahan niyang magbibigay ng loan para maisalba ang kanyang nalulubog na negosyo ay biglang umatras. Ano? Paanong na-deny ang loan? Sabi niyo kahapon, ay aprobado na, di ba? Kailangan ko ang perang yan para sa payroll ng mga tao ko. Sabi ni Arnel sa kabilang linya. Pasensya na, Mr. Arnel. Dumating ang utos mula sa itaas. May bago ng may-ari ang investment group na humahawak sa bangko namin. At ang utos niya ay i-audit ang lahat ng mga kumpanyang may utang sa amin. At based sa report, high risk na ang kumpanya mo. Gulong-gulo ang isip ni Arnel. Agad siyang tumawag kay Edward para humingi ng tulong. Ngunit maging si Edward ay problemado rin. Tito, hindi ko kayo matutulungan. Kinansila ng Silva Group ang lahat ng kontrata ng papa ko. Malulugi kami ng milyon-milyon. Sabi ng management, ang big boss daw mismo ang nag-utos. Galit na sabi ni Edward sa kabilang linya. Sino ba itong big boss na ito? Kailangan natin siyang makausap. Baka pwedeng madaan sa pakiusap o areglo. Nagpasya si Arnel na pumunta sa main office ng Silva Group of Companies. Suot ang kanyang pinakamagandang barong. Pilit niyang itinago ang kanyang kaba. Kasama niya si Edward na umaasang magagamit ang koneksyon ng kanyang ama. Pagdating sa resepsyon, Miss, gusto ko sanang makausap si Mr. Silva. Mahalaga itong usapin tungkol sa aming mga kontrata. May appointment po ba kayo? Napaka-busy po ni Sir ngayon. Sabihin mo, ako ang anak ni Mayor. Siguradong kilala niya kami. Sandali lang po. Kinausap ng receptionist ang intercom. Sir, narito po sina Mr. Arnel at Edward. Gusto daw po kayo makausap. Sige. Papasukin sila. Gusto ko silang makita. Pumasok ang dalawa sa dambuhalang opisina sa itaas ng palapag. Ang silya ng boss ay nakatalikod sa kanila. Nakaharap sa malawak na bintana na tanaw ang buong lungsod. Magandang umaga, Mr. Silva. Narito po kami para humingi ng paliwanag kung bakit itinigil ang aming mga loan at kontrata. Baka po may pagkakamali lang. Oo nga po, sir. Kami po ay tapat na partner ninyo. Baka po pwedeng pag-usapan natin ito na maayos. Dahan-dahang umikot ang mamahaling silya. Nanlaki ang mga mata ni na Arnel at Edward. Halos malaglag ang panga ni Arnel habang si Edward naman ay napaatras hanggang sa tumama sa pader. Ang lalaki nakaupo sa harap nila. Suot ang isang tailor-made na suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ay walang iba kundi si Larry. Magandang umaga rin sa inyo. Pasensya na kayo. May pataba pa bang opisina ko? Larry, paanong ikaw may-ari ng Silva Group? Pero, di ba magsasaka ka lang? Magsasaka nga ako, Mr. Arnel. Pero ako magsasakang nagmamay-ari ng lupang gusto niyong pagtayuan ng inyong mga pangarap. At gaya ng sabi niyo kagabi, narito ako para magsilbi. Heto ng serbisyo ko. Ang katotohanan ng kumpanya mo ay tapos na. Hindi ito maaari. Niloloko mo lang kami. Baka bodyguard ka lang dito na nagpapanggap na boss. Ibinagsak ni Larry ang mga papeles sa lamesa. Tingnan mo mga perma riyan, Edward. At tandaan mo, yung sapatos na inaalok mo sa akin kagabi, mas pipiliin ko pang maglakad ng nakayapak kaysa suotin ng galing sa taong mapangapi. Napalood si Arnel. Ang kayabangan niya kagabi ay napalitan ng labis na takot. Alam niyang sa isang iglap, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Larry, iho,
Pasensya ka sa mga nasabi ko kagabi. Alam mo namang dala lang yun ng pagod. Clarice, si Clarice ay mahal mo, di ba? Isipin mo ang anak ko. Mahal ko si Clarice, pero hindi ko hayaang gamitin mo siya para isalba ang iyong kasakiman. Ang alila na pinalayas niyo sa pagkainan ay siya palang may-ari ng lamesang kinainan niyo. Sa loob ng marangayang opisina ni Larry, tanging ang tunog ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Arnel ang naririnig. Hindi makapaniwala ang matanda na ang taong pinaggugas niya ng plato kagabi ay ang bilyonaryong kailangan niya para hindi siya makulong sa utang. Larry, iho, hindi ko talaga alam. Bakit hindi mo agad sinabi? Kung alam ko lang na ikaw may-ari ng Silva Group, sana ay mas maayos ang pagtanggap namin sa iyo. Yun na nga ang problema, Mr. Arnel. Ang respeto ninyo ay nakabase sa kapal ng pitaka ng tao, hindi sa pagkatao nito. Paano kung talaga magsasaka lang ako? Ibig bang sabihin noon, wala na akong karapatang ituring na tao sa loob ng bahay ninyo? Huwag kang masyadong mayabang, Larry. Baka nakakalimutan mo. Anak ako ng mayor. Isang tawag ko lang sa papa ko. Pwedeng ipasara ang mga negosyo mo rito sa bayan. Tumayo si Larry at lumapit kay Edward. Seryoso ang tingin. Edward, baka ang papa mong dapat mong tawagan ngayon. Tanungin mo siya kung bakit 3 opisyal mula sa Anti-Graft Commission ang nasa labas ng opisina niya ngayon. Ang mga ebidensyang hawak ko tungkol sa mga kickback niyo sa construction projects, sapat na yun para mawala ang kapangyarihan ninyo. Namutla si Edward. Agad niyang kinuha ang kanyang phone at sinubukang tawagan ang kanyang ama. Pero unattended na ito. Napagtanto niya na seryoso si Larry. Hindi lang ito basta mayaman, ito din ay makapangyarihan. Larry, pwedeng pag-usapan natin ito. Kaibigan naman tayo, di ba? Kahit noon pa man, alam ko namang may potential ka. Kaibigan? Ang kaibigan ay hindi nagpapakain ng dumi sa kapwa. Security, pakilabas na si Edward. Tapos na ang oras niya rito. Kinaladkad ng 2 malaking bodyguard si Edward palabas ng opisina habang ito ay nagmamakaawa. Naiwang mag-isa si Arnel. Nakayuko sa harap ni Larry. Larry, pakiusap. Ang kumpanya ko, ang pamilya ko, mawawalan kami ng tirahan kapag kinuha ng bangko ang mansyon. Maawa ka kay Clarice. Gagamitin niyo pa si Clarice para sa sarili niyong kapakanan? Mr. Arnel, ibibigay ko sa inyo ang tulong na kailangan mo. Pero sa isang kondisyon. Kahit ano, gagawin ko ang lahat. Ibebenta mo sa akin ang kumpanya mo sa halagang piso. Magiging empleyado kita. At ang posisyon mo, ikaw ang magiging maintenance supervisor sa isa sa mga farm ko sa probinsya. Doon mo matututunan kung paano ang tunay na pagtatrabaho ng marangal. Napanganga si Arnel. Mula sa pagiging CEO, magiging tagabantay siya ng mga magsasaka. Pero wala siyang pagpipilian. Pinermahan niya mga papeles nang nanginginig ang kamay. Pag-uwi ni Larry sa probinsya, hindi siya dumiretso sa kanyang mansyon. Sa halip, pumunta siya sa maliit na bahay ni Clarice. Doon, nakita niyang umiiyak ang dalaga sa hardin. Larry, anong ginagawa mo rito? Galit na galit si Papa sa iyo. Pero hindi ko siya masisisi dahil sa ginawa nila sa iyo kagabi. Patawarin mo ako, Larry. Hindi ko alam na ganito sila kasama. Clarice, hindi ako galit sa iyo. Pero kailangan kong gawin ang tama. Ang papa mo, kailangan niyang matuto. Anong ibig mong sabihin? Kanina pa siya tumatawag. Sabi niya, nawala na raw ang lahat sa amin. Larry, totoo bang balita? Ikaw ba talagang nasa likod ng Silva Group? Hinawakan ni Larry ang kamay ni Clarice. Totoo, Clarice. Pero sa harap mo, ako pa rin ang Larry na nakilala mo sa bukid. Ang yaman ay palamuti lang. Pero ang pag-ibig ko sa iyo, yun ang totoo. Ngunit bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman.
Sasamahan mo ba ako kahit magsimula tayong muli sa simple? O ang yaman ko lang ang kailangan mo? Hindi agad nakasagot si Clarice. Alam niyang sa mga sandaling iyon, sinusubok ni Larry ang kanyang katapatan. Sa kabilang banda, si Edward ay hindi patapos. Balot ng galit, nagplano siya ng masama. Kung hindi niya makukuha ang yaman ni Larry, sisiguraduhin niyang wala ring mapapakinabanganan ng bilyonaryong magsasaka. Sunugin niyo ang lahat ng bodega ng Silva Group sa probinsya. Umpisahan niyo sa bahay kung nasaan siya ngayon. Gusto kong makita siyang abo, sabi ni Edward habang kausap ang ilang armadong lalaki. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa labas ng maliit na bahay ni Clarice, hindi alam ng dalawa na may mga aninong gumagalaw sa paligid. Habang hawak ni Larry ang kamay ni Clarice, hinihintay niya ang sagot ng dalaga. Larry, hindi ko kailangan ng Silva Group. Ang kailangan ko ay ang lalaking nagturo sa akin ng tunay na halaga ng tao ay wala sa suot na damit kundi sa linis ng puso. Kahit bumalik tayo sa pagtatanim ng kamote, sasamahan kita. Salamat, Clarice. Yan lang ang kailangan kong marinig. Pero bago ang lahat, kailangan nating lumabas dito. Ngayon na! Bakit? Anong nangyayari? Hindi pa man nakakasagot si Larry. Biglang may bumagsak na bote na may apoy sa bubungan ng kanilang bahay. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material ang bahagi ng bahay ni Clarice. Takbo! Sa likod tayo dumaan! Habang tumatakas ang dalawa, nakita nila sa di kalayuan ng isang sasakyan. Doon nakatayo si Edward. Nanonood habang tumatawa at hawak ang isang canister ng gasolina. Magsama kayo sa impyerno. Tingnan natin kung maililigtas ka ng bilyon-bilyon mo ngayon. Ngunit hindi alam ni Edward na bago pa man pumunta si Larry sa bahay ni Clarice, nakamonitor na ang kanyang security team sa bawat galaw ng pamilya ng alkalde. Sa isang iglap, pinalibutan ng mga itim na sasakyan ang pwesto ni Edward. Edward, akala mo ba ihahayaan kitang manakit ng inosente ng walang kalaban-laban? Sabi ni Larry habang inaalalayan si Clarice na nakalayo na sa apoy. Bumaba mula sa isa sa mga sakyan si Arnel. Nakasuot na siya ng uniforme ng isang farm worker. Ang kanyang bagong trabaho. Kitang-kita sa mukha niya ang takot at pagsisisi nang makita ang ginawa ni Edward. Edward, anong ginagawa mo? Gusto mo ba kaming mapahamak ng tuluyan? Larry iho, patawarin mo ako. Wala akong kinalaman sa planong ito ni Edward. Tito Arnel, duwag ka. Kaya ka nawalan ng kumpanya dahil mabilis kang sumuko. Hindi ako susuko hanggat hindi ko nakikita ang buong taong ito. Susubukan pa sanang maggagis ng isa pang Molotov cocktail ni Edward. Pero isang mabilis na pag-atake ang ginawa ng mga tauhan ni Larry. Dinapa siya sa lupa at pinusasan. Kasabay nito ang pagdating ng mga bumbero na agad na naapula ang apoy sa bahay ni Clarice. Hindi mo lang sinira ang buhay mo, Edward. Dinamay mo pa ang papa mo. Alam mo bang dahil sa tangka mong pagpatay, wala nang bail na makakapagsalba sa iyo? Sabi ni Larry nang lumapit siya kay Edward. Papakawalan din ako ng papa ko. Mayor siya. Wala ka na palang balita. Kaninang alas 6 ng gabi, formal nang isinilbi ang warrant of arrest sa papa mo dahil sa malawakang korupsyon. Wala nang sasagip sa iyo. Kinabukasan, naging headline sa buong probinsya ang pagbagsak ng mga makapangyarihang tao sa bayan. Habang si Arnel naman ay nagsimula na sa kanyang unang araw sa bukid ni Larry. Ganito pala kahirap ang buhay ng mga taong minaliit ko, Larry. Salamat at binigyan mo pa ako ng pagkakataong magbago. Huwag kang magpasalamat sa akin, Mr. Arnel. Magpasalamat ka sa anak mong si Clarice. Dahil sa kanya, naniniwala pa rin ako na may kabutihan sa pamilya ninyo. Sa kabila ng lahat ng gulo, nanatiling simple si Larry. Sa harap ng kanyang mga tauhan, ipinakilala niya si Clarice bilang bagong administrator ng kanilang foundation na tumutulong sa mga mahihirap na magsasaka. Pero habang maayos ng lahat, may isang lihim na papeles na dumating sa lamesa ni Larry.
Isang sulat mula sa isang banyagang kumpanya na gustong bawiin ang lupang kinatatayuan ng kanyang pinakamalaking asyenda. Mukhang hindi pa tapos ang laban. Pero sa pagkakataong ito, handa na ako. Sabi ni Larry nang mabasa ang sulat. Hawak ni Larry ang isang dokumentong nagpapakita ng isang reversion claim. Isang korporasyon mula sa ibang bansa, ang Global Debt Corporation, ang nagsasabing sila ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng Hacienda de Silva based sa isang lumang titulo noong panahon ng digmaan. Kung mananalo ang kumpanyang ito, libu-libong magsasaka ang mawawalan ng tirahan at hanap buhay. Ito ang huling pagsubok sa pagiging bilyonaryo ni Larry. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong umaasa sa kanya. Larry, nabalitaan kong tungkol sa kaso. Totoo ba na maaari tayong mapaalis dito? Paano na sina Tatay Arnel? At ang iba pang nagsisimula pa lang na magbago ang buhay? Hindi ko hahayaang mangyari yun, Clarice. Ang yaman ko ay hindi ko kinuha para lang sa sarili ko. Gagamitin ko ang bawat sentimo na mayroon ako para protektahan ang lupang ito. Sa uling pagkakataon, nagpatawag ng press conference si Larry. Hindi siya nagsuot ng mamahaling suit. Sa halip, humarap siya sa media gamit ang kanyang lumang polo shirt at tsinelas. Ang uniforme niya bilang isang tunay na magsasaka. Sa gitna ng pagtitipon, dumating ang mga abogado ng Global Debt Corporation kasama ang isang pamilyar na muka, si Edward, na pansamantalang nakalaya dahil sa teknikalidad, ay nakatayo sa likod ng mga dayuhan, nakangisi. Sabi ko sa iyo, Larry, hindi ka habang buhay na nasa itaas. Ang mga amo ko ngayon, ang tunay na may-ari ng lupang tinatapakan mo. Ngayon, sino ang alila? Hindi natinag si Larry. Inilabas niya ang isang lumang kahon ng kahoy. Sa loob nito ay hindi mga ginto o pera, kundi mga liham at dokumento ng bawat pamilyang nagtrabaho sa lupa sa loob ng 3 henerasyon. Ang titulo ng lupa ay papel lamang na pwedeng pikein o bilhin. Pero ang pawis, dugo, at buhay na ibinuhos ng mga magsasaka rito, ang tunay na nagmamay-ari ng lupang ito. Global Debt Corporation. Baka hindi nyo alam, binili ko na ang inyong parent company sa New York bago pa man kayo makarating dito sa Pilipinas. Nanahimik ang buong paligid. Ang mga abogado ng dayuhang kumpanya ay napatingin sa kanilang mga phone. Isang email ang dumating. The Silva Investment Group has completed the hostile takeover of Global Debt Corporation. Tumingin si Larry kay Edward. At tungkol sa iyo, Edward, ang pansamantala mong kalayaan ay natapos na rin. Ang bago mong warrant ay isinilbi na sa labas dahil sa panununog at attempted murder. Muling pinalibutan ng mga pulis si Edward na sa pagkakataong ito ay wala nang magawa kundi ang umiyak sa takot. Lumipas sa mga buwan, ang Hacienda de Silva ay hindi na lang isang negosyo. Naging isang kooperatiba na ito kung saan ang mga magsasaka ang may-ari ng kanilang sariling lupa. Si Arnel, matapos ang ilang buwan ng pagtatrabaho sa bukid, ay tuluyan ang nagbago. Hindi na siyang mapagmataas na negosyante. Isang hapon, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, nilapitan siya ni Larry. Larry, salamat. Kung hindi mo ako tinuro ang magbungkal ng lupa, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa kayabangan ko. Patawarin mo ako sa lahat ng pangmamaliit ko sa iyo noon, ha? Matagal na kayong pinatawad, Mr. Arnel. Ang mahalaga ay narito tayo ngayon. Nagsasama-sama. Sa uling eksena, makikita si Larry at Clarice na naglalakad sa gitna ng ginintoang palayan habang papalubog ang araw. Ang bilyonaryong magsasaka ay hindi kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Alam niyang ang tunay na yaman ay wala sa bank account, kundi sa dami ng buhay na iyong natulungan at sa pag-ibig na nananatili sa kabila ng lahat ng unos. Handa ka na ba sa susunod nating kabanata, Larry? Tanong ni Clarice. Basta't kasama kita, Clarice. Kahit anong itanim natin,
Siguradong magbubunga ng maganda. At dito nagtatapos ang kwento ng bilyonaryong magsasaka. Isang paalala na ang langit ay hindi natin maaabot sa pamamagitan ng pag-apak sa kapwa, kundi sa pagpapakumbaba at paggawa ng tama. Muli, ako ang inyong lingkod dito sa Tamokski TV. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag po nating kalimutang mag-like, i-share ang kwento at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwento, nawa ay pagpalain po kayo ng may kapal. So once again, ako si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.